Muli sa ating pong tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga lesson about ito po sa ating libro na paghimalang salita. May akda po si Reverend Jojo Sore. Chapter 27 na po tayo mga kapatid. Praise the Lord. Bali ang text o verses natin pong pagbubulayan sa umagang ito ay sa Matthew chapter 6 verse 25 to 32. Title po nito is sa Tagalog, ang reseta para sa pagkabalisa, o sa English ay prescription for anxiety. So ano ba itong anxiety na ito mga kapatid? Ito yung marami sa tao ngayon sa buong daigdig ay ito yung sasabihin na main problem mga kapatid. Ano? Yung anxiety na tinutukoy ay kung saan ito daw yung estado ng pagkakaroon ng hating pag-iisip, pagkawala sa focus sa mga ginagawa. Diba mga kapatid, once na ang tao ay dumaranas ng anxiety, nawawala siya sa formal, nawawala siya sa hulog. Iba-iba yung mga nagagawa at pumapasok sa kanyang isip. Tuliro, kumbaga. Wala sa, kumbaga ay iba yung direksyon na kanyang tinatahak. So kung tuwid yung daan, alam naman natin pag nawala ka sa focus, kahit tuwid yung daan, para yung zigzag. So hindi klaro ang ating pag-iisip patungkol sa mga nasa ating paligid, sa ating mga buhay, mga kapatid. At ito ay, ang anxiety daw, ay ang direktang, ito ay isang klase ng emosyon o ang estado ng pag-iisip na kung saan ay direktang nag-oppose o sumasalungat sa pagtitiwala. Kanino mga kapatid? Walang iba siyempre kundi sa ating Panginoon mga kapatid. So yan daw ang anxiety ng pagkabalisa. Pag daw tayo dumaraan sa pagkabalisa, parang nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos, sa ating sarili mga kapatid. Ganun din. Mahanap tayo ng ibang paraan na kung saan ay sa tingin natin tayo yung kalulutas ng kung ano man yung nakapagdudulot sa atin ng pagkabalisa ng mga kapatid. Amen po ba? At alam ko na walang exempted na tao na ay paano sabihin na hindi sila dumaan sa ganung estado. Ang anxiety daw ay ang isang pangunahin na sakit ng pag-iisip o mental health problem. Ngayon, sa panahon na hanggang sa panahon natin, mga kapatid. Doon, number 1 ito sa US daw ngayon. Pero, siguro yung pag-aaral doon sa Amerika. Pero, kung pag-aaralan din ng iba't ibang bansa, siguro, baka mahigitan pa sila. Lalo tigit, di ba mga kapatid, dumaan tayo sa pandemic. Lahat tayo nakaranas nito, mga kapatid. Lalo, dun sa mga sabihin natin mga kababayan natin na talagang walang ibang pinagkukuhanan, kundi kumbaga kung walang lockdown, tuloy-tuloy lang yung buhay nila. Pero nung nagka-lockdown, ay talagang sinong hindi mababalisa? Saan mo kukunin yung para sa pamilya mo, yung kakainin mo sa araw-araw, yung gagastusin, pambayad sa mga bayaran? Kasi nung nag-lockdown, di naman na-lockdown yung bahay sa Oriental tubig. Tuloy-tuloy pa rin. Hindi rin naman na-lockdown yung
pagkalam ng sikmura natin. Tuloy-tuloy yun eh. So, siyempre, di ba mga kapatid? Akala natin nung dumating yung March 15, 2020, akala natin wala nang katapusan, sabi natin. Para bang wala nang pag-asa kasi ang sabi, walang vaccine. Walang pwedeng malikhang vaccine sa madaling paraan, madaling panahon. It takes time, it takes years. Di ba? Sino hindi mababalisa, sino hindi mag-iisip? Paano na, ano na mangyayari sa buhay natin, sa buhay. Doon sa swerte kung may mayaman, may trabaho, madaling gumawa. Paano doon sa mga karamihan, mga kapatid? And it is a majority, mga kapatid, di ba? Napapanood naman natin. So ano ba yung mga nagdudulot ng anxiety? Bakit kaya ito yung number 1 na mental health problem ngayon sa mundo? Nabanggit ko nga ako nung last Friday, nakahapyawan ko nga po nung nag-expert ko ako. Yung anxiety nung una, hindi naman masyado na big deal yan, although meron na yan. Pero sabi nga, hindi naman masyadong big deal, lalo higit dun sa mga bata, sa mga kabataan. Ngayon, ultimo kinder graders, nababalisa, kaka-anxiety daw sila. Ano bang meron nung una? Ano bang meron ngayon nung una? Sa mga sabi ko nga, nung una, wala naman kaming iniisip, problema, basta kami paggising sa umaga, tatakbo na sa labas. Yun lang ang anxiety namin pag-uwi. Kasi papaluin kami ng magulang namin dahil dungis na namin. Kasi maaga tayong liligo. Pagdating pagkaligo, punta na sa pagkabakasyon, punta na sa laruan, sa gabukan. Diba? Walang iniisip. Ngayon, iba eh. Para ba din ang pag-aaral din ngayon, baka masyadong binurden sa mga bata, kaya siguro yung mga subjects ngayon, yung mga pinag-aaralan. Hindi ko alam, pero parang gano'n kasi bakit sila mai-stress? Or siguro, dahil kulang na sa mga physical activity ang mga bata. Pwede, no? Mga kapatid. Dahil ngayon, more on gadgets na. Pagising sa umaga, gadget na yung hawak. Panonood ng videos, maglalaro. Habang naglalaro pa lang, nagkaka-anxiety din, nababalasan. Ano? Hindi ka matalo. Doon sa account niya, na-hack. O di, kakababalisan. Ako, na-hack. Mahal pa man din yan. Mabibenta ko ito ng ano, di ba? Isa yan, mga kapatid. Yung ngayon, mas ramdam yung kahirapan ng buhay. Hindi ka tulad ng una. Sabi nga ng una, ang pagkain, hindi ko po alam sa inyo kung totoo, pero inabot ko yung mga munang pahapiyaw. Nung una madali, hindi mo masyadong big deal pagdating sa pagkain dahil marami tayong pwedeng pagkuhanan. Ngayon, ultimo malunggay, hinanakan natin binibinta na yun. Malunggay yung pakalat-kalat lang eh. Di ba, mga pagkain noon, pwede ka manghingi sa kapitbahay. Ngayon, pag humingi ka, sabihin sa'yo, bakit nung nagdalim ka, nasa although hindi naman lahat, pero ibig sabihin, ito yung mga nangyayari sa panahon natin. Hindi ka tulad nung, hindi ka pares nga nung una, kasi nung una nga ay iba kang pamumuhay, mga kapatid. So yan nakakapagdulot yan ng pagkabalisa, yung kahirapan, siyempre, di ba? Yung estado ng pamumuhay ngayon. Kasi marami rin tayong mga napapanood sa video, yung mga nagpe-flex ng kanilang mga hermana, yung mga estado nila sa buhay. Yung depende sa pagtanggap ng nanonood, na naroon yung parang gusto ko rin ng ganyan,
Na pag hindi ka ganun ay parang hindi ka in sa society na ginagalawan mo. So, maraming mga contributing factors mga kapatid. And ang higit na ikinabang dito, alam niyo kung ano? Yung mga pharmaceutical companies. Sorry, Star. Pero hindi kasi di ba, maraming mga gamot ngayon. Hindi umano ay pampakalma, pampatulog. Inumin mo, magigaway once na nagpa-check up, psychiatrist. O ito, inumin mo. Diba? Pero, marami silang mga ino-offer na mga alternative, na mga synthetic na gamot para siguro, yun nga, parang negosyo rin eh. Ito rin yung nagiging kalakaran. Sa ating mga mananampalataya dapat ay alam natin, huwag tayo makalimot mga kapatid, yung gamot dyan, yung pagtitiwala sa Diyos mga kapatid. Yun nga, sabi ko, nung nabanggit ko kanina, isa pa sa contributing factor yung regarding sa family, yung estado ng pamilya, yung kalagayan, yung marami ngayong mga family na hindi maganda ang samahan ng mga mag-asawa, relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak. Diba? Yan, yung masyado ng masyado yung parang common na rin, although common, pero dun sa mga naapektuhan nito, sadyang ito ay nakalubos na nakapagdudulot din sa kanila ng anxiety. Lalo tigit dun sa mga bata. Mas higit silang apektado mga kapatid sa mga ganong sitwasyon. Isa pa mga kapatid yung sa health natin. At ako guilty ako din mga kapatid. Every time na may mararamdaman ako, parang ay, makaya ito. Parang na-ange, nagkakaroon ka naman sa akin, baka kung ano-ano na pumapasok sa isip mo, baka sumakit lang yung, baka yung malalang sakit na. Search na kagad kay Google. Ano kaya ito? Pain in the left hip. Pain in the right arm. Yung ganun, pag tinan mo kay Google, lalabas na eh. Ako, sintomas pala ito ng ano. Patay, labas na dun lahat, di ba? Sinong hindi nagaganyan? Pain in the left on the right upper head. Nababalisa na tayo pag nakita natin yung sintomas pala ito ng pagkaluko. Di ba? Ganda, kinakabahan ako. Maganda ng pag-minsan. Kinakabahan. Pero pagka maganda naman yung resulta, common lang pala. Pero di ba, agad tayong kailangan ko pa-check up sa doktor. Titigil ko nga yung pagkain matatamis, yung mga maalat, matataba. Na-anxious agad tayo mga kapatid. Kaya, yan yung mga panahon natin na nangyayari mga kapatid. Paano daw ba natin haharapin ang lakas ng pagkabalisa? Kasi sabi nga walang pag tumama sa iyong anxiety ay talagang pagka mahina-hinahan mo, tamahan ka talagang ito matindi. Ng pagtanggap mo, talagang matindi ang dating nito sa iyo. Pero sinasabi ng Matthew chapter 6, verse 25 to 32, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong darangtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan sa pananamit. So malinaw naman sinabi dyan mga kapatid sa verse 25 na mas mahalaga yung buhay mga kapatid kaysa dun sa mga bagay na
makakapag-satisfy lang dun sa ating katawan. For example nga yung ating mga damit. Ngayon, mga tao, pagka hindi maganda ang damit, hindi siya, rin siya na, para bang ating sa sarili niya ay hindi ako karapat-dapat. Marami namang magagandang damit sa ukay. Di ba? Mga damit ko nga, maraming galing puro sa, dyan lang sa tabi-tabi. Basta maayos. Ang mahalaga, pinagmalinaw, may mahalaga. Mas mahalaga po ang buhay na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya kung talagang aamin lang natin yung sinabi ng Panginoong Jesus dyan, hindi tayo magkakaroon ng kaisipan na kung saan para bang gusto mong kuhanin ng lahat na mga iposes sa mga material na bagay. Kundi mas pahalagahan mo na every time pag kada umaga pagising mo at namulat ang iyong mga mata, magpasalamat tayo sa Diyos na, Lord, salamat at may panibagong buhay. Yes. Kaya, yun yung isang matinding, magandang sinasabi ng verse na yan. Verse 26, masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghasik, ni nagsisigapas man, ni nagtitipon man sa mga bangan, at sila pinapakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? So, kung yung mga ibon nga, nakakakain sila, at wala silang ibang iniisip, kumbaga sila, lipad lang ng lipad, dapo lang ng dapo kung saan, magre-reproduce sila. Yun yung cycle na ibinigay sa kanila ng Diyos. Pero, di ba, nanatili silang buhay at sila yung nakakakain. How much more tayo, mga kapatid, na nilikha tayo ayon sa kanyang wangis. Kaya, hindi ito rasyonal na dahilan para tayo ay maghinawa sa buhay natin na magkaroon tayo ng pagkabalisa. So, ang pagkain, natin lang yan. Ang lang din, kailangan din kumilos ka. Dumiskarte. Pag may diskarte, lalo tayo mga Pinoy, hindi tayo magugutom. Magaling sa diskarte ng mga Pilipino. Sa ibang bansa, mapalad dahil may mga libro sila, mga pwedeng lapitan, mga foodstuffs sila doon, di ba? Pero dito naman sa atin, yung kultura natin is, madali naman tayo makahanap niya. Kung pagkain pag-uusapan, di ba, nandiyan naman ang fasting. So, hindi natin kailangan masyadong madami ng pagkain. Pag lalo mas madami kang kinakain, dumadami yung sakit. At napapatunayan na natin yan sa ating mga edad na ating pong nararanasan ngayon, mga kapatid. 27. At alin sa inyo sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. Pag ba tayo natakot, na anxious, nadaragdagan ba yung buhay natin? Babawasan pa ako. Mapapadali. Kasi, siyempre, isip ko ng isip. Pag naisip ko ng isip, anxiety, papatak yan hanggang sa depression. So, apektado na lahat, buong katawan mo. So, hindi ka na makakakain ng maayos. Yung katawan mo, babagsak, di ba? So, hindi talaga advisable na, hindi siya effective, mga kapatid, na pag-anahin sa buhay natin, di mag-divide sa buhay natin. Mas lalo pa tayo makapadali, mga kapatid, kapag tayo ay laging balisa. Sabi nga, pagka tayo daw ay nakakaroon ng anxiety, yung mga organ natin, yun yung higit na naapektuhan. Ano mo yung Sister Myra?
liver po. O liver. Siyempre, yung puso din. Iba din yung rhythm mo ng tibok. Diba? 28. At tungkol sa panalamin, bakit kayo nangangabalisa? Wariin ninyo ang mga liryo o yung mga bulaklak sa parang kung paano nagsisilaki, hindi sila na magpapagal ni na masusulit man. 29. Gayun may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak ng gaya ng isa sa mga ito. 30. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay ginagatong sa kalan, hindi ba lalong-lalo na kayong pararamtam niya o kayong kakaunti ang pananampalataya? Sakit yan, mga kapatid, na binitawan ng Panginoon sa mga tao ng panahon niya. Kasi kung isipin mo nga naman, yung mga halaman ay sumisibol sila, yung mga wild plants, mga sa ilang, parang ang gaganda nila, di ba? Yung mga kikita natin sa paligid, ang gaganda ng mga kikita natin na mga bulaklak na lumalago. Pero, mga ilang araw lang, di ba, pagka natuyo na sila, anong ginagawa? Nasusunog, tinatabas na ng tao, sinisilaban, tinatapos sa basurahan. Eh tayo mga kapatid, hindi naman tayo ganun eh. Eh tayo ay pinagkakalooban ng Diyos ng mga pangangailangan natin. Though, depende na lang siguro nga sa pagtanggap ng tao kung satisfied ba siya sa kanyang tinatanggap. Kasi kailangan din talaga ay magkaroon ka ng contentment sa sarili mo, sa buhay mo, kung ano yung pinagkakaloob sa iyo ng Panginoon, ng Diyos sa bawat araw. Eh kung gusto mo talaga ng mga gandang bagay, eh pwede naman. Gumawa ka, sumikap ka, pero kung ibabatay mo lang doon sa uri ng pamumuhay na ginagalawan mo ngayon, huwag ka mag-expect na mas mataas doon sa antas. Kumbaga, kung ang sahod mo ay ganito lang, huwag mong pilitin na bumili ka ng mga Louis Vuitton ng damit, ng mga Chanel, ng mga Prada, ganyan. Babalisa ka talaga eh. Hindi ko kaya eh. Di ba? Kulang kong pera. Eh kung adong pa lang sa estado na pwede mo rin naman silang mabili, punta na ng UK. Kung nadun din naman yan. Mangalkal ka na. Di ba, Sister Zeni, pasipagan lang ng pagkalgal yan eh. Makaka-jackpot ka rin. Pag tinanong ka galing na, padala. Di ba? So, tayo mga kapatid ay pinapangaralan mga kapatid ng Panginoon regarding sa mga bagay na yan. Kasi yun yung isa sa panahon din namin, mga material na bagay. Kasi yun sa talagang nakapagdudulot ng ng pagkabalisa ng tao. Na kailangan ganito, masabayan ko si ganyan. Ito rin dapat yung suot ko para ako'y pupunta sa ganyan. Eh pag hindi mo kaya, na-stress ka, na nawawalan ka ng lakas ng loob, parang hindi ka nga, sabi mo. Verse 31, huwag kayong mga balista na magsasabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming darating. 32. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil. Sa ibang salin po yan ay pagano, pagan. Tama ba? 26. So, pagan nga yun, na pagans, ibang salin sa English. Yamang kalastas ninyo ng inyong ama sa kalangitan
na kailangan ninyo ng lahat ng mga bagay ninyo. So, hindi daw itong pagiging relihiyoso, yung pagkakaroon ng kabalisahan. Hinahalin tulad tayo sa mga pagano. Ano ba yung mga pagano dyan? Ano ba yung mga Diyos nila? Yung nasa paligid na hindi naman gumagalaw, na wala namang kakayanan, na hindi kahit ang sarili nila, hindi kahit yung ano yung mismong physical na ano nila, hindi nila kayang pagalawin. So, di ba, hindi naman tayo gano'n. Tayo ay may Diyos na sinasampalatayanan at alam natin siya ay buhay. Amen. At alam natin na siya ay kumikilos, mga kapatid, sa ating mga buhay dahil sa ating pagtitiwala at pananampalataya, mga kapatid. So, huwag tayo kumakto na gaya nga daw ng isang pag-ano. Sapagkat ang Diyos natin ay hindi Diyos na hindi kayang gumawa ng mga bagay na sa tingin mo ay imposible. Lahat sa Kanya ay posible, mga kapatid. Amen. So, sadyang mabigat din ng mga kapatid. At yan ay challenge sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. So, hindi porket, sabi nga ay napakinggan na yan, pag-aaralan na yan. Pero yan ay continue nangyayari. Yan yung realidad na nangyayari sa buhay ng tao. Daranas tayo. Kaya, salamat sa salita ng Panginoon dyan na yan yung papaalala sa atin kung ano yung dapat na gawin every time na tayo ay darating sa puntong ng ating mga buhay, mga kapatid. Pakikipaglaban sa lakas ng pagkakabalisa. So, siyempre kailangan natin itong labanan, mga kapatid. Huwag tayo magpa-daig, huwag tayo magpa-gabi sa kabalisahan, mga kapatid. Ano daw ang dapat natin gawin? So, kailangan natin sa buhay natin, tigit tayo mga nananampalataya sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng sistema at ng prioridad sa ating mga buhay. Ano ba yung sistema at prioridad na yun? Paano natin malalabanan? Sa verse 33, sistema. Salamat. Kaya sinasabi, mga kapatid, nabanggit ni Brother. Tama ba yung Brother Albert? Yung verse mo kanina. Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. So yung unang mga verses na binasa natin ay magpapatungkol sa mga kabalisahan sa buhay. Ayun yung sagot para mapagtagumpayan ang kabalisahan, malabanan natin. Ayan, mga kapatid, sa verse 33, nandiyan ang kasagutan ng ating Panginoong Yesus. Malinaw na sinabi dyan, mga kapatid, ano dapat ang unahin natin? Yung kanyang kaharian, yung kanyang kalooban, mga kapatid. Sundin natin ang kanyang kalooban sa buhay natin. Unahin natin ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. At alam na ng Diyos, dahil ang Diyos nga natin ay Diyos na buhay. Alam ng Diyos, hindi ka pa man din nagsasabi, talas-tas niya na ang laman ng ating mga puso at isip natin. Alam na yung pangailangan natin. Sa pagpasalamat mo pa lang, alam na ng Panginoon na ito, kailangan ng anak ko to. Kailangan ito ng ganitong bagay para tugunan yung kanyang pinagdaraanan. Dahil inuna ako ng anak kong ito, ipagkakaloob ko sa kanya kahit hindi pa niya binibigkas sa atin. So ganyan mga kapatid, ibibigay po sa atin ng ating Panginoon ang pangangailangan natin at yung mga kabalisahan natin sa buhay ay kanyang papawiin, mga kapatid. So, nandyan po ang kasagutan sa binasa natin sa verse 34. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas. Sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. So, nababalisa tayo. Anong kakainin bukas natin? Pangalak, anong ating kakainin? Wala pa kayong baon.
Meron pa kayong project. Wala kayong pera. Sa kinabukasan yun. Pero sabi ng Panginoon, bakit bakit natin ikababalik sa yung araw ng bukas? Nandun pa tayo ngayon. Hindi natin alam, hindi mo pa alam kung bukas baga ay hihinga ka pa. O pag mulat mo ng mata bukas ay patay ka na. Hindi mo na alam ang mangyayari. So, mahalaga yung ngayon, mga kapatid. Sabi nga ng isang social experiment na napulod ko sa video ay humingi siya ng yung isang lalaki na nagpanggap na nanghihingi ng barya sa isang homeless. Ang sabi niya, humingi siya ng barya doon sa homeless, so binigyan siya. Ngayon sabi niya nung nanghihingi, bakit mo ko binigyan? Wala ka na rin. Sabi niya, kailangan mo kailangan mo ngayon ako naman, para bukas. Bukas pa naman yun ikaw, kailangan mo na ngayon. Diba? Kaya binigay ko. Kasi kailangan mo ngayon. Yung bukas, saka na yun. Bukas pa naman yun. Makakagawa pa naman ng parang. So, yun mga kapatid na yung kabalisahan, huwag nating kumbaga, diyan mo na yan. Saka na pag dumating yan, huwag mo munang isipin. Kasi din guilty talaga tayo na naiisip na natin yung nasa ulahan natin. Paano kaya? Paano ko kaya palalakin yung mga anak ko? Paano ko kaya pag-aaralin? Marami sa atin dito tapos na lahat yung mga anak nila, hindi nila alam kung paano kumuha ng pagbayad ng matrikula Nakatapos lahat Di ba? Magtataka ka na lang din paano ko lang yung ano nangyari? Sabi mo himala. Di ba? So, paano kung nag-stick ka na lang doon at sa pag-iisip mo, naputukan ka ng litid sa ulo? Hindi lalo na, hindi mo na alam. Ano ba mga kapatid? Isa pa rin niya nakakapagpaano at ito yung ng kaaway. Inaano sa atin. Kaya din tayo nagkakaroon ng pagkabalisahan. Yung mga nagawa nating mga pagkakamali o kasalanan ng mga nakaraan naman. So balik naman tayo sa past natin sa nakaraan. So may mga times na pilit ibinabalik yan ng kaaway. Sama ka, yung mga ginagawa mo. Si ano siya, di ba yung ang tawag sa kanya yung may term yan yung inaano ka yung kinokontent ko na hindi ka naman mabuti. Yung mga ginawa mo, masama yan, wala yan katawa. So, hindi po ganon. Then, nung humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon, pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Kinalimutan na pula niya lahat ng mga kasalanan natin. Bakit pa tayo babalik doon? Hindi na ikaw yung dating ikaw na pinamumuhay mo ngayon. Iba ka na Kaya nga sabi sa bagong nilalang na. So, huwag na natin balikan yung mga nakalipas natin, mga kapatid. Kaya, yung iba marami talagang dito iba bumabagsak talaga. At nababalisa sila na. Pag hindi na nakayanan, talagang parang naano sila ulit, bumabalik ulit sila doon. So, hindi na po ganun mga kapatid. Kalimutan na po natin yun. Ang Diyos natin, ang Diyos ay lahat niya kinakalimutan. Tao na lang talaga nag-iisip. Kasi una, naka-restore. Siyempre, naka-store yun sa ating isip. Pero ano natin dyan, i-ano natin sa Panginoon, sabihin natin wala na. Iba na ako, hindi na ako yung dati. Pinatawad na ako ng Panginoon. At ako'y namumuhay na ayon na sa kanyang kalooban. I-resist natin yan mga kapatid. Kasi may mga times, dahil din may mga situation, kapag yung isang lugar, halimbawa nadaanan mo na, may nakakaalala ka na, dito gumawa ng ganung bagay. So wala na yan. Kung baga padaanin mo na lang, huwag mo lang i-magnify sa isip mo.
kapag inisip mo pa ng inisip yan, ako, lalo yung mag-manifest pa. So, ayun mga kapatid. So, kaya natin yan labanan, kaya natin harapin mga kapatid ang pagkabalisa o ang anxiety sa buhay natin at ang ating Diyos, tayo ay kanya tutulungan at hindi na tayo pababayaan. Tapat ng Panginoon mga kapatid, malinaw ang sinabi sa Mateo 6. Pangako yan ng ating Panginoon, hindi siya bibitaw sa kanyang pangako. Sa Diyos naman po ang kapurihan mga kapatid, palagpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God, praise God. Tama-tama, narito po ang ating mga kabataan. So, tayo po ay mag-prepare na mga kapatid para po sa ating divine service, pag-aawitan mga kapatid. So, yung mag-CCR po, meron po tayong 2 minutes para po tayo makapagpunta at makabalik po agad dito.